Hindi ka na nanaginip, anak. Babalik siya ng Pilipinas. Hindi ka na nanaginip. Ang saya ko po. Mas masaya pa ako sa mga ibang nagsisiawit tuwing umaga. Kinagagalo ko ipakilala sa inyong lahat. Ang anak ng aking yumaong kaibigan, si Crisostomo Ibarra. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ang ama ng isa sa mga ahas na ito ay pinarusahan na ng Diyos. Anak ko! Ninay, huwag mo kayo matakot. Nasa simbahan po si Crispin. Sinisigawan mo ba kami? Oo, dahil mong hangal. Wala ka nang pakialam sa nararamdaman ko. Bastos kang babae ka! Bastos ka! Bulag ako noon pero ngayon, alam ko na ang katotohanan. Nais kong ibahagi sa aking mga kababayan. Ngayon, at sa nalalayong hinaharap, ang tunay na kalagayan ng aking inang bayan. Bilang si Crisostomo Ibarra, gigisingin ko mula sa isang mahimbing na tulog ang malay ng mga Pilipino. Mahal kong Maria Clara. Ay, nakakakilig. Anak, hindi ka ba nagsasawa sa mga sulat ni Crisostomo Ibarra? Hindi po, Ama. Pwede ako mamuhay araw-araw na ito lamang ang aking binabasa. Para sa akin, ang kanyang mga sulat ay parang binapay. Binubusog nito ang aking puso't kaluluwa. Ito sana mabibigla sa aking ibabalita, anak. Ano po yun, Ama? Si Ibarra, babalik na siya ng Pilipinas. Ha? Talaga? Kurutin niyo po ako, Ama. Sampalin niyo ako nang malaman ko na hindi lamang ito isang matamis na panaginip. Hindi ka na nanaginip, anak. Babalik siya ng Pilipinas. Hindi ka na nanaginip. Ang saya ko po. Mas masaya pa ako sa mga ibang nagsisiawit tuwing umaga. Kailan po kaya siya babalik? Sa susunod pa na linggo, anak. Maghahanda ako ng salo-salo sa kanyang pagbabalik. Ba't ka nalungkot, anak? Di po ako malungkot, Ama. Siguro dahil lang po sa kaligayahan. Nagawa ko nga po siyang hintayin ng 7 taon. Yung 7 araw pa kaya.
Ang saya-saya ko po talaga, Ama. Ang saya-saya ko. Masaya rin ako para sa'yo, anak. Salamat, Ama. Mga mangmang talaga yung mga indyong yan. At sa 20 taon ko pa ng mga paglilingkod dito sa bayan ng San Diego, mga wala silang modo, nakakabwisit, mga makasalanan sila, at hindi sila marunong mangumpisal. Padre Damas na tayo nasa bahay ng isang Indyo. Ba, ano naman? Eh, totoo naman mga mangmang sila. Gandang hapon sa inyo! Padre Sibila. Padre Damas. Kinagagalaw ko ipakilala sa inyong lahat ang anak ng aking yumaong kaibigan, si Crisostomo Ibarra. Magandang hapon. Padre Damaso, isang matalik na kaibigan ng aking ama. Isa hong matalik na kaibigan ng aking ama? Hindi ako bingi. Narinig ko ang iyong sinabi. Pero nagkakamali ka. Hindi ako naging kaibigan ng iyong ama. Pawanin ho. Ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Hindi ko kayo nagkakamali. Maligayang pagbabalik galing sa Europa. Kaibigan ako ng iyong ama. Tama na ang sapad. Handa na ang hapagkainan. Ano ba naman si Kapitan Tiago? Hindi man ako ipakilala sa mga gandang bahay dito. Magandang hapon. Ako si Crisostomo Ibarra. Estupido! Ganyan ba pagtrato sa isang mestisa? Bulag ka ba? Hindi naman ako bulag. Sa kapitayan, mas malinaw ang aking mata. Pinagmamagkas ko lang yung buhok ng kulot. Alam ko maganda ako. Ngunit hindi naman nararapat na binyagan mo ang makaling saya ko. Sige, Padre Damas, ikaw na maupo dito. Hindi. Ikaw dapat ang sa upuan ito. Sige na, may intindihan ko naman na ikaw maupo dyan. Hindi. Ikaw ang narapat at lilang iyan. Ikaw ang mas malapit sa pamilya Santiago. Sige, may intindihan ko naman na maupo ka na dito. Pero Padre, ikaw ang sumagal na ito. Ay, umalis ka na pag maupo dito. Kailan ka ba pumunta sa Europa? Mga 7 taon na ang nakakaraan. Siguro ay nakalimutan mo na ang ating bansa. Hindi ko kailanman nakalimutan ang Pilipinas. Kung tutusin, parang ako nga nakalimutan ito. Wala na akong natatanggap na balita. Hindi ko tuloy nalaman kung paano namatay ang aking ama. Ano naman ang pinakamagandang lugar na iyong napuntahan? Pinag-aralan ko mabuti ang mga iba't ibang bansa. At napansin ko na may pagkakaparehas ng ang tema nila sa reliyon, edukasyon at kanilang kultura. At ito ang nagsasabi ng kung gaano kasagana ang kanilang bansa. Yan lang na nalaman mo. Sinabi mo ang iyong pera sa mga walang kwentang lugar. Kung tatanungin mo yung mga bata, alam din nila yan. Mauna na ho ako. Kararating ko lang at may kailangan pa akong asikasin. Hindi ako papayag. Malapit na dumating si Maria Clara. Pupuntahan ko na lang siya bukas. Pakisabi na lang po. Nakita niyo yun? Nakita niyo? Ganyan ba ang pag-aaralan sa Europa? Kung ako lang nag-aak ng gobyerno, ipagbabawal ko pagpunta doon. Itong taon din ako nawala. Wala pa rin nagbabago. Kakalungkot. Binata, naging kaibigan ako ng iyong ama. Mukhang kilala niyo ako. Maaari niyo bang sabihin kung bakit siya namatay? Hindi mo alam? Alam mo naman siguro kung saan siya namatay. Hindi ko rin mo alam. Wala man lang nagsabi sa'yo na sa bilangguan namatay ang iyong ama? Sinong namatay sa bilangguan? Ang iyong ama. Ano? Ano sinasabi mo? Inaasahan niyo ba ako? Kilala niyo ba ang aking ama? Hindi ba sinabi mo kanina na anak ka ni Don Rafael Ibarra? Oo, pero bakit siya namatay sa bilangguan? Kahit marangal ang iyong ama, nagkaroon din siya ng mga kaaway. Merong isang artilyero na humabol sa mga batang nangaasar sa kanya. Kamalasan, nangailam ang iyong ama. Maya-maya namatay ang artilyero dahil sa apoplexy at napagbintangan nito.
na pagbintangan ng iyong ama. Dahil sa mga kaaway nito'y hindi siya nakalaya at sa kamalasan, doon na siya namatay. Bakit ngayon ko na nalaman ito? Nakikiramay ako, Ibarra. Crisostomo, mahal kong Crisostomo. Sa dinami-dami ba ng mga babaeng nakilala mo sa iba't ibang bansa, hindi mo ba ako kailanman nakalimutan? Makakalimutan ba kita? Wala akong kapangyarihan na ikay hindi isipin. Lagi din kitang naiisip. Naalala ko pa yung mga panahon na nag-aaway tayo. Yung nilagyan mo ng bulaklak yung aking ulo, tapos kinuha yun ng nanay mo para gawing gogo. Umiyak ka nun, tapos tinawanan lang kita kaya nagalit ka sa akin. Nung inihatid mo ako sa amin, nilagyan ko ng koronang dahon yung ulo mo. Natuwa ka nun, kaya nagkabati na tayo. May papakita ko sa'yo. Ito ang dahon na inilagay mo sa ulo ko noon. Itinago mo pala iyon. Siguro nga'y napaka-importante ako sa'yo. Ako din, importante ka sa akin. Sa katunayan nga, isinaulo ko yung binigay mong sulat sa akin. Sabi mo pa nga nun, mahal kong Maria Clara, ikanalulungkot kong sabihin na, mahal ko, hindi ka ba naaaliw sa akin? Pasensya ka na, mahal ko. Dahil sa'yo'y nakalimutan ko ang tungkulin ko. Kailangan kong puntahan ng puntod ng aking ama. Sige, mahal ko. Eto, ilagay mo yan sa puntod ng iyong ama. Mag-iingat ka. Para sa'yo, mag-iingat ako. Itong taon kami hindi nagsama. Tapos, ngayong pag-uusap namin ito, hindi man lang niya pinatagal ng 7 minuto. Maria, umiiyak ka ba? Hindi po. Sabi dami. Pero Damaso, dito ka pala? Santiago, kailangan tayo mag-usap sa loob ng iyong opisina. Sige. Nandiyan ang puntod ng iyong ama, sa likod ng malaking krus. Senyor, naalala ko nandito yun. Ngunit nasira na ang lupa. Nasaan ang puntod na may markang krus, katulad nito? Ah, yung krus na sinunog ko, Sinunog? Bakit? dahil inutos yun ng padre. May tuturo mo naman siguro sa amin kung asan ang puntod. Wala na doon ang bangkay. Ano? Anong sinabi mo? Tanga ka ba? Wala pang isang taon lumipas nung nilibing yun. Natusan lang ho ako ng padre. Sabi niya, dalhin ko raw sa sementeryo na yun. Anong ginawa mo? Huwag kang magalit, senyor. Hindi ko yung dinala sa sementeryo na inchik. Mabuti naman, hindi mo ginawa yun. Umuulan ho kasi nun kaya tinapon ko na lang sa ilog. Ano? Napakalaki niyo inutin! Lese! Bakit niyo nagawa yun? Bitiwan mo ako! Hindi ako ang nagpakulong sa kanya. Hindi yun. Pinahukay niyo siya at pinalipat ang kanyang bangkay. Ano? Hindi ko ginawa yun. Kung hindi ikaw, sino? Wala nang iba kundi si Padre Damaso. Dapat na kinain ng anak ko yung kinain ng asawa ko. Wala siyang pinira. Wala. Ang anak ko! Inay, huwag ka matakot. Nasa simbahan si Christine. Ano ginagawa niya dyan, anak? Anak? Bakit may dugo ka? Ano nangyari sa'yo? Nadapa ka ba? Binaril po ko ng gwardya. Buti na lang at nakaligtas ka, anak. Bakit pala nasa simbahan si Christine?
2 onsa. Si Crispin? Nagnakaw? Hindi porket mahirap tayo. Ay, magbibinta ka na nila tayo magnanakaw. Inay, paano kaya kung kausapin ko yung anak ni Don Rafael Ibarra? Hihingi tayo ng lupa para magkaroon tayo sarili ng lupa. Ayoko na na'y maging sakristan. Papasto na lang ako ng baka at kalabaw. Tapos, paglaki ko, pag-aaral natin si Crispin sa Maynila, Inay. Aawang din tayo sa hirap, Inay. Oo, anak. Aahang tayo sa ilo. Oo. Pwedeng ilagay yung mga to. Kahit saan? Si Crispin. Dito ba si Crispin? Si Crispin? Nandito siya kanina, pero tumakas na siya kasama ko ng mga ninakaw. Siguro magpunta ng mga gwardiya sa bahay mo. Hanapin mo lang pa anak mo. Palibhasa, Nandito si bagong Crispin. nakama. Dito si Crispin. Dito si Crispin. Uy, huwag ka unak dito, doon ka sa labas. Sabihin mo sa akin na totoo at itatali ka at babaril sa punong iyan! Ina ka na magnanakaw? Ina nang magnanakaw? Nasaan ang perang ninakaw ng anak ko kagabi? Hindi porkit mahirap kami, magnanakaw kami. Kahit wala makain ng mga anak ko, hindi kami nagnanakaw. Hindi lahat ng mga hirap ay magnanakaw. Sumama ka sa akin! Sumama ka! Bitiwan mo ko! Crispin! Basilio! Yung mga anak ko! Nasaan kayo? Damit na to! Yung damit na to! Damit to ni Basilio! Hindi maaari! Hindi maaari! Isang hapon sa pangingisda nila Crisostomo Ibarra at malalapit na kaibigan. Habang sinasabayan ng mga ibon ang magandang tinig ni Maria Clara sa kanyang pag-awit, biglang lumitaw ang isang buwaya. Nagkagulo ang mga tao sa kani-kanilang bangka at kanya-kanyang sumigaw ng tulong. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog ang mangingisdang si Elias. Agad naman siyang nailigtas ni Ibarra. Senyor Ibarra, may bisita po kayo. Papasukin siya! Elias? Ligtas mo ang buhay ko noon. Kaya't iniligtas ko rin ang sa'yo. Pero, kalahati pa lang ang nababayaran ko utang sa'yo kahit wag mo ko pasalamatan. May papagawa ako sa'yo. Magsalita ka. Huwag mong sabihin sa ibang mga balang sabihin ko tungkol sa'yo. Huwag ka mag-alala. Alam kong maraming gusto magpakuli sa'yo. Pero hindi kita ipapakuli. Hindi ko iniisip ang sarili ko. Ikaw ang iniisip ko. Ano? Ano ibig mong sabihin? Meron kang nakaraan. Ang iyong lolo at ang iyong amay may mga kaaway. Kilala mo ang mga kaaway ko? May kilala akong isa. Huwag mong kakalimutan lahat ng sinabi ko sa'yo. Iligtas mo ang iyong sarili para sa kapakanan ng bansa. Kailan tayo ulit magkikita, Elias? Kung kailan mo gusto, sa nandito lang ako kung kailangan mo. Kailan din ako sa'yo? May tatawag niyo bang trabaho ang pagsasermon? Abay, oo naman. Paano mo naman nasabi? Well, hindi niyo pa napapansin. Si Padre Damaso tuwing nagagalit at sumisigaw, siya'y tumataba. May pinag-usapan kayo? Tuloy na lang. Nabanggit kasi ni Senyor Ibarra ang pagpapatayo ng kanyang eskwelahan noong... tungkol dyan, wala kong alam sa arkitektura eh. Kapag paaralan kasi ang pinag-uusapan, kailangan ng expert. Expert? Wala na talagang mas mamamag sa mga Indio.
Hindi ba nila alam kung paano magtayo ng mga 4 na dingding at maglagay ng mga bubong? Ano pa ang kailangan nilang pag-aralan? Mahal ko. Ang ganda mo talaga. Salamat, mahal ko. Kagandahan ko ay parang walang kapasyon. Lalo naman ng mga ilyo, pag may pag-aralan na, meron na yung mga titulo. Pero yung sasayangan nila yung pera nila, pupunta lang ng Europa. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ang ama na isa sa mga ahas na ito ay pinarusahan na ng Diyos. Siya ay namatay sa bilangguan. At saka... Lalapit! Lalapit kung di papatay ko to! Sabi na ako to! Di mo man ang dispeto ang ema! Padre! Ano bang puno ng kabanalan yung bibig mo pero puno ng sakit ang puso mo! Huwag kayo lalapit! Akala niyo ba yung gagawin akong gabay? Padre! Ang ama ko ay isang mabuting tao! Sinakripisyo niya kanya sarili para sa bansang ito! Ang mga katulad mo ay pinatuloy niya sa kanyang tirahan at tunatong kaibigan! Pero anong ginawa mo? Pinaghabol mo, pinapatay mo at pinalipat mo ng bangkay! Binasos mo kanyang alaala! Ah! Mahal ko! Huwag mo gagawin to! Para sa ating kapayapaan, yung urong panakasal ninyo ni Senyor Crisostomo Ibarra. Ama, huwag mo gagawin sa akin to. Mahal na mahal ko si Ibarra. Di na magbabago ang aking pasya. Ama! Ama! Ngunit, huwag kang mag-alala. Ikakasal ka pa rin. Gusto kong pakasalan mo ang pinsan ng aking bayaw. Ang pamangkin ni Don Tiburcio de Espadanya, si Alfonso Linares. Padre Damaso! Bakit? Ayaw mo pakasalan si Linares? Aati-ati ka pa? Buti nga papakasalan niya ang babae tulad mo, ni hindi man lang nahigitan ng aking kagandahan. Doña Victorina! Ikaw na babae ka! Subukan mo magpakasalan si Linares! Magkakagulo! Iha, gusto ko siya ang pakasalan mo. Tumahimik kayong lahat! Mamahal kayo. Wala kayong karapatang diktahan ng aking puso. Ang puso ko ay nakalaan lamang para kay Ibarra. Sinisigawan mo ba kami? Oo, dahil mga hangal kayo. Wala kayong pakialam sa nararamdaman ko. Bastos kang babae ka! Bastos ka! Kaya, si Linares ang kailangan pakasalan. Kung ayaw mo pakasalan, kailangan magmadre. Ano ang pipiliin mo? Anong karapatan mong pagpiliin ako? May karapatan ako. Dahil ako, ayaw tunay na ama. Senyor, makinig ka. Natago muna kita ngayon sa bahay ng kaibigan ko sa Mandaluyong. Para ano? Para mamuhay kasama ang mga estranghero? Para mamuhay ng mapayapa, may kasama ka sa Espanya. Elias, naghirap ka para sa aking pamilya. 2 beses mo na rin niligtas ang buhay ko. Malaki na ang utang na loob ko sa'yo. Ilang beses mo na rin akong pinayuhan na umalis sa bansa. Kung ganun, sumama ka sa akin. Pagsama tayo ng parang magkapatid. Totoong, hindi ako magiging masaya sa ating bansa. Pero, pwede akong mabuhay at mamatay sa Espanya para sa ating bansa. Senyor, nandito tayo nung nakaraang buwan. At nasa ilalim din tayo sa parehong buwan. Ngunit ngayon ko lang nagsabi ng ganyan sa akin. Nag-iibang tao, Elias. Bulag ako noon, pero ngayon, alam ko na ang katotohanan. Iha, nagulat ba kita? Hindi mo ba akalaing darating ako sa araw ng iyong kasal? Bakit, Maria? Bakit ang lamig ng iyong mga kamay? May problema ka ba? Alam mo kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Hindi kita mapapagalitan. Bakit? Dahil ba ito kay Linares? Hindi dahil kay Linares. Mahal mo po ba ako? Anak,
pinagsasyalan mo ang ama ko. At pinitin mo siyang iurong ang kasal namin ni Linares. Basta't buhay pa si Ibarra, kaya ko magtiis. Pero ngayon wala na siya. Ayoko na. Hindi na ako magpapakasal kay Linares. Tawarin mo ko, anak. Pinakasal kita kay Linares kahit alam kong ayaw mo sa kanya. Magmamadre na ako. Anak, hindi pwede. Ikasal ka. Kasi hindi habang buhay, maalagaan kita. Pipiliin ko pa rin na magmadre. Anak, pumili ka kahit kung sino lalaki. Ayos na sa akin. Pipiliin ko pa rin ang magmadre. Sige. Kahit labag sa aking kalooban, magmadre ka. Ayoko namang mamatay ka. Ito nga palang may Diyos na nagpaparusa. Sana ako na lang ang parusahan. Hindi ikaw, ang anak ko. Sa tulong ni Padre Salvi, napagbintangan si Ibarra ng kasalanang hindi naman ito nagawa. Tinulungan siya ni Elias makatakas. Nagpanggap ito na si Ibarra, kaya siya ang pinagbabaril ng mga Guardia Civil hanggang sa may dugo na bumahid sa tubig ng dagat kung saan tumalon si Elias bago tuluyang mabawian ng buhay.